This is McKinley Kyle Paz, and on November 2019, he became the first Filipino to become the Underbone 150 Asia Road Racing Champion. This brought him into international recognition, and then he was chosen by VR46 Master Camp, and after that, Team Stylo Bike in CEV Moto2. He opened the doors for Filipinos to enter into the World Championship. He is usually called the Wonder Boy, and at the age of only 22, he has traveled around the world, from parking lot to MotoGP tracks real quick. Unfortunately, his 3-year Chev Moto2 championship has come to an end. So in this interview, we're gonna talk about his life in Europe and close this chapter of his book before he starts a new season back in ARRC. In 2024, he will ride the Yamaha R6 600 Super Sport. But you really can't get to this point if you don't have extremely special talent. McKinley Kyle Paz is a very rare wonder boy. This is our interview with Kyle. Pero ginawa natin yung video na to kasi marami nagtatanong, siguro may nagtatanong kay Kyle pero hindi ko alam ba't sa akin kayo nagtatanong ano nangyari sa Moto2 ni Kyle. And kuklose natin yung chapter na to bago tayo pumasok sa Super Sport 600 ng ARC. Yun. First question, boss. Ano nangyari? Sa totoo lang, yung 3 years na lumaro ako sa Europe is siguro yung pinakamahirap na naranasan ko sa buong buhay ko, sa tagal kong kumakarera. Dahil, siyempre, magsimula tayo sa pangarap ng rider na mapunta doon. And ako, nakapunta ako doon. Siyempre, yung expectation ng tao, mataas. Kumbaga, Pero expectation mo sa sarili mo mataas din. noong una hindi. Kasi ibang level eh. Alam mo. Noong una, wala pa ako expectation. Kasi ikaw yung newcomer doon, di ba? Hanggat hindi ako nakakakarera doon. Noong una, ang pinaka-target ko lang nung unang race ko, naalala ko sa Catalunya pa yun. Pinaka-unang target ko lang is matapos yung race. And nilalaro mo lang to sa PlayStation noon, di ba? Hindi, ang target ko talaga is matapos yung race eh. Matapos Kasi, lang. Matapos lang. Kahit anong posisyon. Pero maganda yung laro mo noon, pinanood namin. Maganda po talaga. Di ko din ina-expect na ganun. Kasi, unang race ko, pasok agad ako sa top 10. Pero hindi ko natapos yung race. Sumemplang ako. Yes, napanood namin yun. Pero lahat kami sobrang saya namin noon. As in, kung ano yung expectation ni Kyle yun din. Pero kahit anong position niya, masaya kami. Kasi nakita namin siya sa halos World Championship na rin, yung European Championship. Yung CEV kasi. Yan na yung next step sa MotoGP. Kumbaga yung level po ng CEV tsaka ng nasa World Championship, halos ganun na din. Hindi nagkakalayo. Yun na yan eh. Kasi yung mga produkto ng CEV, napupunta yun sa Moto2, Moto3 eh, sa World Championship. Maraming hindi nakaka-intindi yung sacrifice na ginawa mo. Talagang... Well, marami akong, kagaya nga nung sinabi ko kanina, marami ako napagdaanan netong pag-race ko sa Europe. 3 taon ako sa Europe. And minsan nadadown na ako dahil sobrang taas ng expectation ng mga tao sa akin. So, anong nangyayari? Kada tapos ng karera, ganito lang yung posisyon ko, paki-11 lang, pansampu lang. Minsan, para sa kanila, wala lang yun. Minamaliit lang nila yung ganun. Parang binabaliwala nila. Bahala sila. Pero Kumbaga, ikaw, importante. Ikaw, ano ba expectation mo doon? Ang plan ko talaga dun is ibigay lahat ng best ko. Dahil alam ko marami ako matututunan. Alam ko darating din yung panahon na babalik ako ng ARRC. Yun talaga yung parang... Ano mo yan eh? Trono mo yan, di ba? Parang gano'n. Kasi... Inisip mo babalik ang ARC, sabi mo, sa UB150 o sa Superbike? Sa 600. Target mo yan? Etong ano mo? Lalaro mo, target mo talaga yan? Kumbaga, 2022 pa lang. Pagtas ng season ng 2022, noong 2023, nakikiusap na ako sa Yamaha na, boss, baka pwede ibalik nyo na ako. Pero alam mo ng ano, kailan mo nalaman na isa-stop ni Yamaha yung ano mo, yung Moto2 mo? Sa totoo lang, una, ayaw talaga nila stop. Gusto nila ako magstay sa Europe. Pero ikaw pala yung gustong pumunta ng ARC.
Kasi Yan yung totoo. ang hirap talaga, pamumuhay. Kasi sanay, Tulad ng, pamumuhay, let's say, sanay ako na laging nandyan ang mami ko, kaibigan ko, tropa, di ba? Mga tropa. Nakita ko sa Facebook, pag uwi mo, sobrang saya mo. Nag-shopping ka pa ng motor, nag-shopping ka pa ng sapatos. Parang doon, lahat mahal eh. Tama ba? Di naman po mahal. Ay, may budget naman kayo. Halos same naman. Pero yung pag lonely, yung, ano ba tawag doon? Yung pag kayo mag-isa ka lang, ano ba tawag doon? Kalimutan ko tawag doon eh. minsan nakakabaliw. Homesick. Homesick. Tsaka nakakabaliw din. Yung homesick ang pumapatay sa akin sa totoo lang. Kasi di ako sanay ng ganun. May time na nawala si Jordan sa sa tabi mo. Wala kang kasamang pag wala kang kausap na Tagalog, mahirap din. Hirap din. Ano naman ako, Oo. magaling naman ako mag-English kahit pa paano. Tsaka Spanish din yan. Nakakapag-communicate naman ako sa kanila ng mga kailangan ko i-adjust sa motor. Pero yung team mo, Spanish, may halong Italiano. Dati Italiano, di ba? Yes, Spanish lang. Ngayon, Spanish. Catalonia based. Barcelona. So, Catalan yung salita rin nila. Halo. Pero magaling sila mag-English. Magaling siya. Kasi mga Kahit sa professional na eh. Kasi nung may one time na wala akong makakasama. Ako lang mag-isa mag-stay sa Europe lang, 2 buwan, 1 buwan. Wala na si Jordan ito. Wala na, ito lang. Oo. Lately lang. Lately yung lang. patapos na. 2022 tsaka 2023. Basta patapos na yung taon, patapos na yung season, doon na dumadating yung point na ako na lang mag-isa pupunta na Spain. Oo. Kaya nasanay na din ako na, wala, mag-isa, ganun. Doon ko lang naramdaman na grabe pala yung sakripisyo ng mga Asian riders na nasa World Championship. So, Katulad masasabi mo dehado ang Asian riders sa World Championship? Kasi Depende kung kung magbe-base sila sa Europe. Yun lang ang yun ang laban mo. importante kung base sa Euro. May isa pala akong tanong. Sobrang bilis ngayon ni Fermin Aldeguer. Nasubukan mo siya sundan? Meron ako naalala na last race namin, Oo. noong 2021, medyo tricky yung condition nun. Tuyo yung daan na may patsi-patsi na basa. Parang galing ulan at natutuyo na. Kailangan namin magstay sa rain tire. Oo. Pero halos tuyo-tuyo na. Kumbaga, medyo naiilang sila. Ngayon, nagkaroon ako ng chance na medyo matulin din ako ng panahon na yun. Nakasabay ko si Fermin Aldeguer tsaka si Alonso Lopez. Ayun, Mag-teammate niya. Ilang Bosco ikot. Oscuro. Ilang ikot din. Siguro mga 5 ikot, di sila May umaala. natutunan ka sa... Malamang free practice siya, qualify, nakakasabay mo din, di ba? Pero napansin ko lang sa kanila talaga, sobrang lakas na loob nila. Iba yung lakas na loob nila. Ito, baka masasagot mo to. Maraming sasabi. Maraming tatanong. Ba't ang bibilis ng puti? Pareho naman tayong tao. Pareho naman, mas magaling nga Asian. Mabilis din naman tayo. Ba't parang yung dating nila parang patay kung patay. Tumakbo sila eh. Sa disiplina. Disiplina. Disiplina talaga. Bakit? Disiplina lang ang nakita kong iba ng sagad. Bakit? Anong... Tanong- Hindi sila umiinom, gano'n? Ano sila, Atleta talaga. atleta talaga. Sa araw-araw nila, wala akong narinig sa kanila na pahinga. Gano'n. Kasi parang ang Asian kasi hindi, ewan ko sa'yo pero karamihan kailangan din magtrabaho, Ayun. kailangan mag-aral. Yung iba nga kailangan nila pakainin yung pamilya nila, di ba? Parang may... Tama nga, may iniisip mong ganun eh. May mga obligasyon tayo mga Asian eh. Tapos kung puta namatay ka pa, paano mo pakainin yung Ganun. family mo, ganun. Ganun. Merong ganun ba na Pero syempre sa'yo, hindi mo pwedeng isipin yun pag nandun ka, di ba? Hindi naman. Hindi mo pwedeng isipin. Kung tatanungin lang ako kung bakit ganun ang magkaiba, yun yung sagot ko. Kasi So, paano tayo makakaabot sa ganung level? ako, naipayo ko sa mga nakikita ko may potential na rider. Tulad ni Laponsi, sino ba mga rider na nakikita ko. Sa ngayon, si Ponsi lang, si Ponsi lang kasi ang nakikita kong malaki kasi na ibibigay na opportunity sa kanya ngayon. So, siya yung medyo malapit-lapit sa katotohanan, alam mo yun. Nakakatulong din ba ang pera? Ako naman. Support? Kasi Yung wala kang isipin na Kasi kung wala ako, katulad ko,
kahit sabihin natin suportado ko na Yamaha, Hindi ka naman nanggaling sa mayaman na pamilya din eh. hindi, wala. Oo. Ano kami, Nakita ko magtrabaho mami mo eh. Mamit daddy ko. Oo. Hanggang ngayon, itatrabaho pa rin mamit Oo. daddy ko. Hindi naman sila yung, hindi sila ano, yung, di tulad ng rider sa ibang bansa, million ka agad yung offer, gano'n. Kaya, yun nga, yung katulad sa akin, kahit sabihin natin na sponsor ako na Yamaha, paano pag gusto kong doblein yung training ko? Ngayon, nire-request ako sa kanila ng motor, hindi nila kaya minsan na maibigay sa akin. So, di katulad ng mga Hindi yung rider, instant na, hindi katulad ng mga rider sa Europe, nakikita ko sila. Bili sila ng supermoto. Bili sila ng pang motocross. Bili sila ng Obale, mini GP. lahat ng pan-training. Kompleto sila. Tapos hindi lang yun, pati yung truck. Ano yun? kompleto sila. Mm. May Yung small, pa, may big pa. Yung pa isa, kung bakit iba. Sa racetrack, talon-talo tayo. Yeah. Kaya di tayo makapag-training din. Eh, nakatira ka sa Barcelona, di ba? Tama ba? So, malapit lang sa inyo yung Catalunya, racetrack. Yung Circuit de Catalunya. Pwede ka bang basta-basta mag-practice doon or may schedule? May schedule. May yun. restriction yun. Tsaka mahal po ata. O may kalendaryo. Basta international track, may calendar yun. So, Kami, iba-iba presyo. nagte-training lang kami sa Small track. small truck. Malalayo pa, mabiyahe pa kami. Okay naman, di ba? Kasi teammate mo si Harrison Voigt tsaka si Marco Tapia. Okay ba sila mabilis din? Matulin sila Oo, parehas. naka-podium si... Kumbaga, noon itong mga huling karera namin, medyo ano na kami, parang tulutulungan din. Parang, Okay ikaw, sila sa'yo, mabait parang, ano problema mo? Ganito, ganyan. Ikaw di ba ganyan problema? Parang mag-share kami ng naramdaman namin, tapos parang isosolve namin kung ano ba magandang gawin. Parang nagtutulungan kami. Ganyan. Ano yun eh, hindi nakakalam. Ang Moto2 bike is a Triumph 765 na engine. Ang chassis nila is open, so gamit nila is Kalex. So same sa Moto2 na World Championship, Kalex din. Mas advanced nga lang ng onti yung technology ng chassis nila sa World Championship. Kasi yung mga napupunta sa amin, mga pinaglumaan lang Pinaglumaan, mga 2 years behind. Ganun. Yung mga mayayaman, 1 year Pero behind yung lang. engine, same lang. Standard na Triumph 765. Malakas yung makina. Yan. Di masyado. Pero pare-pareho kayo. Talaga. Pare-pareho kayo. Yung nakita namin sa kayo mo as in, mapayat yung motor, di ba? Talagang Mapayat nahiga. yung motor. Ang payat ng motor eh. Mukha lang siya malaki tignan pag sa kaha. Oo, pero Pero pag hinubaran mo siya, mapayat lang kasi siya. nakikita ko yung sakay mo, ang ganda ng higas. Ang payat ng motor eh, sabi ko. Sa tangke pa lang, pag nakita mo yung tangke, Oh, yun na yun eh. Kasi kung gaano kalaki yung tangke, gano'n kalaki yung makina. anong gulong nyo dun sa CEV? Dunlop pa rin, di ba? Pero ngayong taon, magpipirelli. Magpirelli na sila ngayon. Even World Moto2, Moto3. Ang ARC, sobrang close nila sa Dunlop. Kaya Dunlop muna sila ngayon. Pero eventually, baka mag-Pirelli kasi yan na yung World Championship tire. Actually, ginawa ko lang ng video para ma-close natin yung book ng ng Moto2. Para, pwede maiwan. Doon na tayo. Doon na tayo sa susunod na... Yun na, excited na ako. Mayroon ko ba last word sa European Moto2 na Last words? Wala ka namang, sabi nga, nakausap ko si Mel Aquino, na nakausap ka daw niya. Isa lang ang hiling mo, gusto mo talagang manalo. Bago, which totoo naman, di ba? Pero sinabi mo talaga yun, gusto mo talagang Lagi kasi manalo. kami mag-kausap ni Tito Mel. Lalo pag may problema ako. Sa kanya ako nag-open. Siya kasi yung halos nagpalaki sa akin. Sa karera. Sa training, Sa lahat. Training, off-road din. off-road, Tsaka pati sa self-discipline. Siya. malaking tulong ni Coach Mel. Sabi niya gusto mo talagang manalo, nangigigil ka na. Yung mga last races na to final races na. Pero natanggap ko naman na sa sarili ko na di pa tayo pang ganun level. Pero actually, sinasabi ko sa lahat sa mga video ko na siya nagbukas ng pinto na, ay, pwede palang Pinoy. Okay, at least alam na namin yung nag-experience mo. Yun naman yung totoo yung naramdaman mo talaga na Yun talaga. napakahirap talaga. Hindi siya, hindi siya biro basta na hindi biro yun, ginawa mo. Tsaka
Lalo wala pa yung parents mo noon, yung mami mo wala doon. Walang kahit sino, kahit boss ko sa'yo. Kahit ako nga, hindi ako napunta, napakalmahal ng ticket pala. Ay, Yung presyo. Usapan tayo nun. Oo, na-close na natin yung CEV, yung Europe natin, Moto2. Excited na ako. Siguro may last words ako bago natin sara yung libro ng sa Moto2. Kasi yung team ko, yung Stylo Bike, ano siya, sila yung tumayong second family ko eh. Sila Valeriano. Yan. Kumbaga, doon kasi ako nakatira sa bahay nila. Kasama ko sila So sa housemate bahay. mo na talaga na. Tinuring nila akong anak. Inampun ka na doon. Inampun nila ako pag wala ako kasama, nandun ako. Tsaka lagi ako minomotivate nung boss ko. So ginawa din nila best nila para sa motor mo. Parang yung boss ko, parang tatay ko. Parang tatay ko na siya. Sila Valeriano. Sabay kami pupunta ng racetrack. Oo. Bait, sobrang bait. Alam ko mag-meet kami ngayon. Pupunta siya dito sa Punta siya Pilipinas. dito. Ganun kayo ka-close. Hindi, dahil sa Yamaha din. Dahil sa Blue Crew. Sa Blue Crew. Ayan. Ayan, may separate tayong video sa Blue Crew na gawa namin ni Al kanina. Anyway, okay na yun. Punta tayo sa Super Sport 300. Teammate niya si Appy Watt. Hindi rin biro yung teammate niya. Malakas na ng teammate niya. Si Appy Watt, last year, 2023, nag-Super Sport. World Super Sport. And 2022, nag-Asia ASB 1000 siya. Moto2 and Moto3 noong 2017-2018. So, magaling siya. Pero kilala mo na siya eh. Idol ko kasi si Appy Watt na. Kasi ako sa bata sa inyo. Matanda na si Appy Watt. Tanda na siya. Matagal na naman nga eh. Matagal na din kumakaranas. Nag-ASEAN Cup na yata siya Siguro dito eh. sabihin natin na pa-30 siguro. Pa-30 Oo. na. Halos magkasi-edad sila ni Ano pa. Sarmon. Si Ano Pab, magaling din yun. Nag-ASEAN Cup siya dito sa Pilipinas. Si Ano si Pab. Ano Pab. Ang galing niya sa automatic. Ngayon, nasa R6 na siya. R6 din. Sa Super Sport, sa WSB din. Ang edge ni Kyle kasi galing siya Moto2. Halos World Championship bike na rin yun. Well, tingnan na lang natin pagtapos ng pre-season test. Wala na ako matatanong masyado sa Super Sport 600 kasi hindi mo pa na nakikita mo to, hindi mo pa nasasakyan. Ano pa? Kahit di mo lang alam. Hindi mo naman alam kung anong... Hindi mo pa kakilala yung team mo eh. Hindi pa kami nakikita. Online siguro nakausap mo. Di pa po. Pero- Doon pa lang pagdating. Pero yung malamang may expectation sila sa'yo kasi Ayun nga eh. eh. Yun nga yung iniisip ko. Kaya nitong last 3 weeks, din ako. Nag-practice din kami maigi, nag-training kami nila April, nila Gian para... R6. R3, R6. Thank you Kyle na Tayo po. Salamat na na inallow mo akong may pag-interview sa'yo na kausapin. Medyo Masarap din ma-open up yung mga ganyan. Kasi di naman lahat ng tao naiintindihan yung mga nangyayari. Nakabase sila sa social media. Hindi ko alam kung may nagtatanong sa'yo, pero bakit, ba't sa akin kayo nagtatanong? Hindi nga ako pumunta dun eh. Pero yun, natanong na natin. Alam mo, ba't sila nagtatanong sa'yo? Sa sobrang ganda ng video yung ginawa mo sa amin nung nag-overall champion ako. Kumita ako dun. Good luck man. Salamat kuya. Salamat. Patingin naman ang tattoo mo. May bago ba dyan? Yan pa rin. Ito yung World Championship na ARC Championship niya, UB150. Yan. May iba, meron pa. Wala pa tayo itatato kayo. Sa leg, meron sa leg yan. Ito, all eyes on me. Yan, gagayahin kita. Dadami ako na rin. Nandito si Amber Torres. Ito. Oo, tato pala si Amber. Lahat ng namatay. Sana hindi madagdagan. Si Nicky Hayden, Maiko Buncho dito. Yan. Pare, thank you. Thank you po kuya. Isang push very hard naman. Push very hard. Thank you. Salamat kuya.